Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Sumisigla katauhan, galak sa kaloob ay nararamdaman. Nag-uumapaw na tuwiran kapag amay tinanggap na lubusan. Di kayang liripin ng sinuman, handong niya at alay, sa kanyang kahiwagaan, lahat ay makakamtan. Pawang katotohanan, sa kanyang mga salita'y walang pagkabula. Numunukal bumubukal, sa ibabaw ng lupa ay nailalathala. Kaya't kung tuwirang tatanggapin at nanamnamin lamang, sinong taong matigas ang bato na kahambing, ang puso niyang taglay na di dudurugin at pala lambutin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kahit gaano pa ang gawin ng taong patigasin ng isang bagay, katulad ng bakal na tinitindig sa bawat tahanan, gusaling na turingan, kapag ginusto ng amang bakliin yan, sa isang hampas lamang, yugyug niyang kalakasan, nababali ang mga bakal na walang nakakaalam na kay hirap iunat at diretsyo ng tao lamang. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kaya kung ang tao'y may pagninilay at nagbubulay-bulay, sino nga bang taong lalaban sa amang mahal? Hindi siya nakikita, di mo siya makikita, kaya siya'y hanapin mo't damhin sa kalooban. Tuwiran niyang mapapakilala, buhay siyang nagtuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, bibig ng tao'y gagamitin ng masama at mabuti pawa. Subalit ang taong naninimdim at sa may naghahanap ng ligaya at kaaliwan, batid niya kung sinong kanyang hahanapin. At siya ang pawang katotohanan, Ama kailan may di nagbigat, nagpabigat sa kanyang mga anak. Kundi kung may dinaranas man sa palagay nila'y mabigat at mahirap, hindi yaon at hindi dapat sambitin ng sinuman. Sapagkat ang Ama, sinukat ka na, tinimbang ka pa, inarok ka ng tuwiran bago kasidlan ng papasanin sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. At lalong nag-aalab ang pagsusumigaw mong magalak ka, sapagkat nararamdaman mong buhay na buhay siya kapag tuwiran mong kinilala at tinanggap ng puso mo siyang magsasabi sa iyo, anak, lumaban ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, paano mo nga mapag-aaralan ang kanyang salita kung tao ka lamang? At paano mo ito matatandaan at may babadya sa lupa? Hindi nga ba't ang kanyang espiritu ang may karapatan? Kaya't ang espiritu niyang di nasisilayan ay pinamamahaging tuwiran at sa bawat anak na tatanggap, tuwirang magagala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Ama? Kung ika'y nasa espiritu, mararamdaman mo ang pag-awit na nagnanasa para sa Ama. At habang dinadakila mo at pinupuri mo siya, nagumapaw sa kalooban mo ang galak na di mo kayang liripin. Kaya naman, gayon din ang Ama na sa Kanya nagmula ang espiritu niya, kaya't ang mga may pandama ay nakakadama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sino ang taong makapagpapabago ng panahon? Meron baga? Sino ang magpapasikat ng araw na kapag gusto niyang pasikatin ay pasisikatin niya? Meron baga? Sino ang magbibigay ulan na kapag gusto niyang umulan ay mapapaulan niya? Mayroon baga? Sino ang may gustong kapag lumakas ang hangin at sasabihin, tumigil ka, magagawa ba niya?
Walang makagagawa niyan maliban ang Ama na pinakikilala ko sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya nga't ang wika niya, halina, halina, mga anak na minamahal ko. Ako ang katiwasayan ng inyong kaisipan. Ako ang inyong kapanatagan ng inyong kalooban. Sapagkat ako ang bukal ng kapayapaan at kagalakan. Ako ang magsisilid kanino man. Sapagkat ang taong sa akin naghahanap, ako'y masusumpungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya't mula kay Mateo, naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad sa isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Buhay ba ang Ama? Ano nga ba ang bago at luma na tinatago ng tao sa damdamin niya at kaisipan? Ang taong hindi pa lubos ang pangunawa, kapag sumikal sa isip niya, yung masamang gawa, wala nang pigil yan, gawa ng gawa. Subalit, kapag ika'y tuwirang tumanggap na sama't kumilala, pumapasok man ng masama, nililimi mo sa diwa kung dapat mo bang gawin, sambitin at tunguhan. Sapagkat ang katauhan mo'y pinaghaharian ng angganap. Kaya ang paghahari ng Ama ay kailangan at napakahalaga sa lupa. Sa mga anak niyang pinagmulan ay lupa, alabok na turingan. Kaya't kung paano mo tinanggap ang Ama sa buhay mo, hindi lamang sa salita, marapat sa puso, maging sa diwa. Upang sa gayon, ang lahat ng mabuti kamtin mo at ang mabuti pulutit hanapin mo sa bawat araw, iwawaksin mo ang lumang pag-ugali mo at tatanggapin mo ang bagong gawa ng Ama sa buhay mo. Kaya pipiliin mo ang dapat mong tanggapin, susuriin mo ang dapat mong gawin upang sa gayon ang bawat araw mo'y maging kapakinabangan sa buhay mo at hindi makasama kundi makabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung inyong pag-aaralan at pagninilayan ang dakong ito, maliit na lugar, makipot, hambing sa walang kayamanan. Kaya ang mga nagtutungo rito ay talagang kailangang mag-ingat na sa pagbaba, kung saan tutungo, kung saan paparada, kung saan dadaan, kung saan hinahanapan mo ng pamamaraan yan, di ba? At siya ng Ama, hinahanapan niya na lahat ng kaparaanan kung paano ang mga anak niya ay mabubuksan niya ang diwa nila. Matatanggap siya bilang tunay na Ama. Bilang anak namang tumanggap ka, kapag nakilala mo siya, galak ang kaakibat mo sa tuwina. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Kumusta na anak? Malakas siyang gumalaw, ano? Nakagagalaw na siya, no? Sino nga bang magsasabing kapag tinaningan ng buhay mo ay magaganap iyon? Ngunit kapag ang Ama nagsabi, sigurado, totoo yun, di ba ga? Gayon pa man, tulad ni Ezekias, sinabi niya, babawiin ang kanyang buhay dahil siya may bukol.
Ihanda niya na ang kanyang bayan at siya'y mamamatay na, subalit hindi pala namatay. 15 taon ang ibinigay sa kanya para siya ay mabuhay pa. At napaghanda niya ng mainam, tumanggap pa siya ng mainam. Buhay ba ang Ama? At siya unang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't kung bukas ang diwa nyo sa pananalig at pananampalataya, at kung totoo ang paniniwala nyo at pagtitiwala nyo sa Ama, may imposible nga ba sa Kanya? May imposible ba sa Kanya? Kaya ang imposible nagiging posible. Nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang. Hindi ko po matutulan itong dinadatal sa akin, anak. Ibinalik sa gunita ang nakaraan kasaysayan ng aking apo na nagpatibay sa akin para akong maglingkod ng tapat. Katulad ng batang yan, tinaningan din ang sabi, bantayan na at huwag nang iiwanan, sapagkat ang nangyari nga noon para kami makapagbantay, kumuha talaga kami ng isang kwarto pa roon sa ospital na yon para sa gabi na roon. Subalit, dahil ang anak ko yung natatakot, nagnenervous, narong kasalukuyan sa ilalim ng tahanan pa lang noon, tatawag, umiiyak, ibibigay sa akin habang nangungusap, nagmimisahe, na ang binimisahiyan noon ay ilan-ilang piraso pa lang doon sa ilalim ng tahanan. Sapagkat pag lumabas sila, dito sa garahe sila pumunta, hindi naman nila maririnig dahil wala naman akong mic. Hindi ako nagmamic. Kung sino lang abutan, kaya siksikan sila dun sa sala. Ngayong kasalukuyang nagmimisahe, ito, dinadatal sa akin. Binigay sa akin ng cellphone, umiiyak ang anak ko. Ma, pwede po bang puntahin niyo ako dito? Kasi sabi ng doktor wala na daw po, bantayan ko na daw po yung anak ko at mamamatay na daw po. Nagsiklab ang espiritu sa aking katauhan. Lakasan mo ang loob mo. Pasubali ko'y daratal ako sa katauhan ng ina mo. Ayon po. Sinabi sa mga tao, kung mayroong naririto ngayon sa araw na yun na nandun sila, nagpaalam sa katauhan ko bilang sa espiritu, pasubali ko'y kailangan ng saklolo ng anak ni Constancia, sabi po, at dumatal doon. Tinunguhan sa ospital, ayoko mag-mention ng pangalan. At pagdating doon ay naka-incubator parang butike. Buto. Buti nga yung anak mo may laman. Yun, walang laman na. Buto. Buti sa kanya, may kasyang damit. Siya, piniikot mo yung damit para magkasya. At buti yan, buo ang bungo. Siya, hindi buo ang bungo, nakaawas na ganyan. Nakaangat. Sabi ko, bakit po ganun, Panginoon? Hindi pa magkadugtong ang bungo niya. Yan ang patotoo ko sa'yo. Sapagkat niloob, kung sapo mo doon maganap ito, walang idadalhin sa'yo na maglalakas loob ang tao para mitiin na yung anak niya o apo niya ipagkatiwala sa'yo. Ngunit ikaw, tatagan mo, sabi sa akin. Nangusap, galit na galit ang doktor. Loka-loka pala lola ng bata. Yan. Dinanas ko yun. Loka-loka. Sabi ng doktor, sige po, sumulat kayo ng waiver at pipirma ako. Alisin mo ang antibiotic, alisin mo ang gamot, wala kang sasaksak, titira mo lang oxygen at dextrose. Ba't ka, marunong ka pa sa akin? Hindi po ako marunong. Pasubali ko'y wala akong alam. Ngunit ito inaatas sa akin, susundin ko. Galit! Tinapik sa balikat. Hindi tinawag na, kapatid, huwag kang magagalit. Paano mong nataningan yung bata? Sabi niya, paano kung wala siyang komplikasyon? Pinag-aralan namin gano'n.
Ayaw ko pong magsalita. O, sulong, wala kang pananagutan. Gumawa ka ng waiver. Pipirma kami, lalabas ko yung bata. Boyang Diyos. Nakasaksak yung dextrose sa pusod. Sabi, pasubali ko sa'yo, ganito, ganito, ganito. Ano ba ang malay ko sa pananampalataya kung hindi sa kalooban ng Ama? Wala nga akong alam noon eh. Di ko nga alam kung paano mabuhay eh. At di ko nga alam kung paano pagtitibay. Subalit sinilid ng Ama sa isip ko at puso ko para magtiwala ako. At ipaniwala ko ang apo ko sa Kanya. Kung kailan ilalabas na 39.9 ang lagnat, tawagan mo ka ako. Hindi pa yung araw na yun na nilabas, kundi nung araw na yun, gabi na pala yun. Eto, dinadatal sa aking maliwanag. Pipikit ako para makita ko, ha? Yaong gabing iyon, na nakalagay pa siya sa incubator, ang puso niya, ganyan. Sabi nung kapatid na apa, ba't ganun ang tibok nun? Bakit lumulundag eka? Ang dibdib niya, kataas eka. Sabi sa kanya, nakasilip lang, hindi pwedeng pumasok sa incubator, sa nursery, hanggang sa tanggalin mo eka yung ganito, tanggalin mo, itira mo'y ganun lang. Ano pa eka yung gagawin sa kanya? Ba't dinalhin niyo pa dito? Dito siya pinanganak eh. Naturalmente, nilagay siya dito. Sabi, eka, bahala ka na eka, bahala ka na eka, bahala ka na. Mali. Bahala, de bahala ang Ama. Pinabayaan. Kinabukasan, nanilaw naman. Tawag na naman. Kailangan daw po itest ang dugo, baka daw po ganito, ganito. Huwag kang mabahala, huwag kang matakot, walang infeksyon, walang hepa, walang ganito. Sabi na, examine. Paglabas ng examine, wala. Hindi ko po pwedeng sabihin ng iba kung yung mga tinatawag na kapag premature baby, hindi eka, normal lang ganito, normal. Paano niyong nalaman? Sinuri niyo ba? Kung sabihin ko ekang hindi, abnormal lang ganito, hindi ganito, ganito. Hindi po tayo maring manira. Pinatatatag lang kita, anak, yamang tinaningan ng anak mo. Na kung matibay ang pagtitiwala mo, pwedeng ipahiram ng Ama yan sa'yo. Na kung paano nung isang araw na ikay tumungo rito na hindi man gumagalaw ang kamay niyan. Ang sabi lang niya. Subalit niya yun, gumagalaw ng mga paa at kamay niya, di ba? Anong hindi mapagagalaw ng Ama sa utak mo kapag ginusto niya? Di ba ga? Ngayon, lumabas ang resulta. Ibilad mo lang kaya sa araw, wika ng Ama. 9 na araw mo kang ibilad. Dito, sa pwestong ito, pinapatong ko sa kotse. Pinapatong siya sa kotse. Binibilad siya mismo. 5 to 10 minutes. 9 na araw, walang paninilaw. Vitamin ilang kayan. Buhay ang Ama. Bakit? Paano mo nga bang mapapatotohanan dakila ang Diyos, buhay ang Diyos kung walang pakikita sa'yo? Ngunit kapag may pinakita sa'yo, pagtibayin mo na siya ay totoo sa'yo at siya ay tapat sa'yo para maganap yung sinasabi niya. Sa madaling salita, dumating na yung takda. Ang wika niya, 7 araw, ilabas mo. Kung kailan 7 araw, wala na silang nilalagay na hindi nila alam. Sa pasubali ko magtimpla ka ng aksibal,
ng tubig at asukal. 2 ons. Ito airpot. Ito bote. Nung mag-stop ang airpot, 2 ons. Tinimplahan ng asukal, aksibal. Hindi na bago ang sukat. Sabi dun sa naniniwalang nakabantay, salamat sa Ama. Kumuha ka ng bulak eka, ganyan-ganyanin mo, at pag dumila eka yan, may appetizer na. Pasuso mo na eka yung para makasuso ng cholesterol. Sabi, wag mukha kong matakot, kapababayan na Ama. Alam niyo po yung supladang ayaw akong papasukin? Naklip. Buhay ang Ama. Binigyan ng kaparaanan. Eto na. Galing ng opisina ang kabiyak ng puso. Hello, sabi niya. Ano ba eka, ilalabas ba? Ilalabas. Sinabi ng Panginoon, ilalabas, ilalabas. Eh anong oras na eka, gabi? Walang gabi. Kahit gabi, lalabas. Sabi ko, sa information, aka na yung computation ng bill. Ilalabas namin. Eh bakit eka? Eh, susundin ko kako ang Diyos ko eh. Eh, paano ka ba ikang manalangin? Sabi nung doktor, nung pedya. Eh, ganito eka, kasi tinawagan, eh, lalabas po namin kahit gabi. Basta ayusin yung bill, basta ibibigay namin. Eh, 39.9 eka ang lagnat. Wala po, bali. Eh, Diyos ang bubuhay sa kanya, sabi ko. Hindi naman nababago yung sitwasyon. Eh, di siya na bumuhay, sabi ko. Bilin sa akin, ikapito. Ilabas ko. Di, bibilin po niya yun. Gagawin ko po, ikapito. Ah, ganun ba eka? Eh, sa akin ba eka? Anong bilin? Ah, bayan mo ka ako doon. Pagka may binilin, tatawagan kita, sasabihin ko. Hindi po ako nagpapa-impress sa inyo. At lalong hindi ko kayo kailangang maniwala kayo sa akin. Para utuin ko kayo at magtiwala kayo sa akin. Sa Diyos kayo maniwala. Ako'y walang magagawa. Hanggang sa paano ba kain? 39.9. Nagkindatan kami nung naniniwala sa. Kasi, yung pamangkin nun, dito ko mali. Kaya, tiwalang tiwala. Ngayon, sabi, ay, huwag niyo siyang babasahin, huwag niyo siyang ilamusan. Na, kasi, paano hindi eka magkakaganyan? Double bar light ba naman eka daylight. Di siyempre, na-absorb ng bata yung wow. Sige, eka, ilabas. Paano eka yung ano niyan, pag na-infeksyon? Ah, sige po, para walang problema, aka na po yung listahan. Reseta, ano po bang antibiotic ang papainom nyo? Para walang problema. Pinabili. Di ko po binuksan yun. Hindi ko pinainom. Wala akong pinainom, kundi ang Diyos na pinagtiwalaan ko. Doon nagsimula ang paniniwala kong matibay sa Diyos, na nawa sa buong buhay ko, ay huwag nang mamatay at huwag niyang patayin sa akin. Kaya nagagawa ko kayong sabihan na manalig kayo. Eto na. Dumating ang mga kapatid na dumalaw. Ba, umiyak. Ganyan pala ka itsura niya, parang butike. Oh, ano ka kung magagawa ng iyak mo? Manalangin ka. Sabi ko. Bago po mangyari yung mailabas, sige nga eka, manalangin ka. Paano ba ikaw manalangin? Inuyang. Parang tinuya pa. Di ba ga, panunuya yun? Para kang batang sinabihan na, paano ka ba ikang manalangin? Ah, ganun po ba?
O sige kako. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay, ikaw ang bumubuhay at ikaw ang maaaring magpatay sa taong nilalang. Ay, ikaw ba kako, paano ka manalangin? Eh, ganun din. Eh, ganun pala kako. Eh, lalabas ko apo ko. Sa kanya kako bubuhayin yan. Siya bubuhay. Nung mag 1 year, pinadalang ko ng invitation. Eh, sino ba eka pinag-iimbita mo? Eh, de po yung anak ko. Ah, nabuhay ba eka yun? Pinatay ang apo kong buhay. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi masama. Gawin niyo ang lahat habang nabubuhay kayo. Gawin niyo ang lahat ng pananalig at pananampalataya. Uminom kayo kung anong gusto niyong gamot. Magpa-doktor kayo kahit saan niyo gusto. Subalit pagtibayin niyo pananalig niyo sa Ama. At bago kayo nagdidesisyon, tanungin niyo siya kung nararapat baga. Upang sa gayon, kapag tinuran niya, sige, pa-opera ka. Maaaring makabuhay sa'yo. Ngunit kapag sinabi niya, 30-50, ba, common sense. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ang ibig sabihin? Katulad niyan, maliwanag na alam mo anak kung ano sinabi sa'yo. At maliwanag ko rin namang nabaybay sa'yo kung paano diferensya ng anak mo, sapagkat si Kunching walang alam. At ngayon, pinabaybay sa inyo kung paano ang nararapat, yan ang patotoo. Kung may binabahagi ang katauhang ito, hindi siyang nagbabahagi sa inyo, kundi dinadatal ko sa kanyang katauhan upang mapalakas ko ang loob ninyo at pagtibayin niyo ang pananalig niyo sa di niyo nakikita. Sapagkat may Diyos kayong nakatago sa hindi niyo nakikita. Ngunit, sa palagay niyo lamang yaon. Hanapin niyo at apuhapin sa puso niyo, mararamdaman niyo. Kaya, ang matibay na pagtitiwala at pananalig ay nakabubuhay. Nakapagbibigay ng hiwag at himala. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaung baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. At siyaan ang matibay na pagtitiwala sa paghahari ng Ama sa buhay mo. Na kapag nasumpungan mo siya, may kukunin kang bago at may kukunin kang luma sa sarili mo. Kung ang bagong nakamtan mo ay masigit doon sa lumang tinatagong ng puso mo, alisin mo na yung luma mo at ibigay mo na yung bagong natanggap mo upang sa gayon maging ganap ka. Huwag kang maging isang balimbing na mananampalataya ng Ama. Huwag kang isang maging talusira sa pagtitiwala sa Kanya, kundi katapatan ay gawin mo upang mapaglaban mo at mapakita mo sa Kanya, ikay buhay na nagtitiwala, buhay na nananampalataya. Sapagkat ang pananalig na patay ay walang kwenta at walang sasambat mananalig sa Ama sa mga patay, kundi ang mga buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. At sadyang kay buti ng Ama, mapalad ka, mahal na kapatid ko. Tulad nga ng wika mo, base palsy, base palsy, base palsy, base palsy. Sasabihin, sinabi sa'yo na ganito at ganyan. Pinakita lang sa'yo ng Ama kung paanong pagkilos niya. Sa loob ng 3 araw, nakita mo na, walang ngiwi, walang mulat ang mata, walang kibet, walang gayang. Sapagkat ang Ama ang siyang katotohanan. Ginawa mong nagtiwala sa Kanya, nanalig ka ng tapat, at pinagtiwalaan mo ang kaloob sa iyo may bibigay ng Ama kung paano ito'y gagamitin mong mainam, pinakinabangan mo na, pagharian kang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya ay umalis doon. Umuwi sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At ang kanyang mga kapatid na lalaki ay sina Santiago, Jose, Simon, at Judas. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito at ayaw nilang kilalin siya? Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa di nila pananampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Maliwanag ang katotohanan. Kristo mat anak na totoong ibinabat ng katawang tao, hindi doon gumawa ng maraming kababalaghan. Sapagkat tarok, lirip ng Ama ang mga anak niya, kaya't tarok, lirip din ng anak na ibinaba ang mga anak niya. Kaya naman sa dakong kung saan tapat at totoong pananalig sa Ama, pinakikita niyang kahiwagaan niya. Sa dako ng puso nyo, naroon ang himala ng Ama, ang pagtitiwala nyo, ang pananalig nyo, siyang magbibigay lunas sa lahat ng mahirap para sa inyo na mapagaan niya at maging magaan na tupudin, gawin ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Ang maglingkod nga naman, magpakasakit, magpakasumikap ka na at magpakatapat, mayroon pa rin sa iyo'y hindi tatanggap. Sa iyo'y hahatol at sa iyo'y lilibak ang gagawin ng taong madla na di nagtitiwala. Subalit, nandun ang Ama, nandyan ang Ama, saan man dakoy, naroroon siya, nagagawa niya ang gusto niya, magagawa niya ang lahat ng nasa niya. Kaya't sa Ama, ibigay ang lahat. Buhay bang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ipalakpak mong malakas ang kamay mo nang magkaroon ng... O sige, tayo, tayo, lakad. Tayo, tayo. O hindi ka. Gusto mo sumama sa kanila? Itaas mo nga ang kaliwang paa mo, anak. Ibaluktot mo. Itaas mo pa. Iisikad mo. Itaas mo nga ang kanan. Tumayo ka nga. Sulong. Tatagan mo. Huwag kang uupo. Humawak ka lang muna. Humawak ka lang muna. Kapag may naramdaman ka ng kumislot sa litid mo, itaas mo muli. Sulong. Nekkarameneyahanam. 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 Ibaba mo ang balakang mo. Ikembot mo. Itaas mo muli ang iyong paa. Mapalad ka at tumalima ka. Panaligan mo na may magaganap na mabuti sa iyo. Sapagkat kung ganang katauhay, di gagawin ito. Sa spinal, ang iyong problema, di ba ga? Natugon sa iyong paa. Subalit, gawin mo marapat, pagtitiwalay maging tapat, magiging ganap ang lahat.
Upo. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Kumusta ka na? Anong pakiramdam mo? Mahal na kapatid, dito ka maglakad. Magbalik-balik ka lang dyan. Kumusta ka na? Itaas mo yung paa mo. Isikad mo. Ibaluktot mo. O, wag mong persahin. Maghintay ka lamang. Pawang katotohanan ang sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, matibay ba ang loob nyo na Diyos Ama'y totoo sa buhay nyo? Kung anong pagtitiwala nyo, itutob din niya sa inyo. Sapagkat kung paano binuhay kayo, di pa sakit ang handog niya. Kundi kung magkaminsan may pinagdaranan kayo upang kilalanin at tanggapin yung lubos siya, hindi para parusahan at kayo ay bagsak niya, kundi para itindig niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ayon sa tao ang tinatanggap niya, kaya mapalad ka. Ayon sa pagkatao ang may natatanggap na mula sa Ama. Sapagkat gusto man ng Ama, palayain ka niya. Kung ikaw mismo gumagawa ng sala, makalalaya ka ba? Masakit. Namamaga. Ano sabi sa'yo? Bakit daw? Noon pa ito eh. O ba't hindi pa noon? Hindi po namin agad nadala doon. Sa iba po kami nagpunta. Dalawang magkalahati po isang sinimento. Alam ko. Ayun ang patotoo. Kaya lumiit yan eh. Kung hindi yan sinimento, hindi. Ngunit wala akong sasabihin, ayoko magkasala ang tao. Ayoko magkamali at magkasala sila. Naway maging successful. Siya rin lamang na gayon ang desisyon niyo, wala akong sasabihin. Sapagkat kapag may tinuran ako, si Constancia ang pararatangan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ayan. Di mo na inihilahod ang paa. Nakakadiretso na.
Sa makatwid, konti pa. Pagkatapos kaya ng 9 na araw mo'y nasa... Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta na anak? Ilan taong ka na ba anak? Hindi. Sayang. 2 buwan na. 2 buwan. Wala na ako sasabihin. Pagkatapos lagyan ng bakal, ano daw? Pagkatapos operahan, ano daw ang gagawin? Therapy daw po. Ano ilalagay? Bakal po. Lalagyan daw po ng bakal. Pagkatapos. Tapos pagtapos na pong operahin after, so okay na. Ite-therapy daw po kasi tumigas daw po yung laman. Lamad yun. Hindi laman. Walang tumit. Yung laman, naglalaman. Pero walang tumitigas na laman. Lamad yung tumigas. Tumikit daw po sa buko dahil Yun dalawang nga. buwan at kalahati po nakasin. Alam ko nga. Kaya nga sabi ko sa'yo, 2 buwan. So, bakit alam pala nilang mangyayari yung ba't ginawa nilang 2 buwan na semento? Para daw po sabi po ng doktor, ayaw daw po niya akong operahin. Gusto niya maging matibay yung puso ko. Kasi daw po ayaw niya matuloy yung balik. Kasi may crack lang daw po. Kaya, sabi po ni nanay, sige po. Tapos nung tinanggal po, yun nga po, sabi pa-therapy mo na lang. Tapos pagkatapos ng therapy, balik yung ika sa akin. Tututukan na ay ka natin tumayo ka. Kaya, yun po ang sabi kay nanay. Wala na ako sasabihin, anak. Basta manamit ka na lang sa maging successful. At naway, ano sabi nila sa paa? Ano sabi nila dito? Dito po. Ang sabi po, sinitiskan po kasi ngayon bago po kami pumunta rito. Sabi po may bali. May bali daw po dito. Pero okay na daw po. Dito, meron pa po dito pa. Meron din pa dito. Nababalik daw pa yung laman nito. Ano po ito? Alam ko. Opo. Alam ko nga. Alam ko anak na napolyo ka. Kaya nga, pag inopera ito, ganun pa rin, engkang-engkang ka pa rin. Wala na daw bang pamamaraan na hindi ka bakalan para hindi ka naman lalong nadoble ng hirap? Sapagkat polio na ito, tapos magbabakal ka pa, ano pa? Daw po kasi sabi ko pag po hindi na, pwede naman daw po hindi operahan. Kaya lang, pag dumating daw po ng isang taon, kakapitan daw po ng rayuma. Tapos yun daw po yung buto na hindi na dito, na hindi po nagtama dun sa pagkakaputol. Mga po daw po, sumakit, saka mabulok. Ang sakit daw po hanggang sa mabulok yung tapos panibagong opera na naman daw po yun. Patnubayan ka. Wala akong sasabihin. Patnubayan ka. Ipapanalangin na lang kita. Magkaroon ka. Buhay ba ang ama? Ba, lumalakad pa pala kayo. Upo na. Upo na. Kumusta? Kumusta siya sa gabi? Purihin.
nga pwedeng tanggal. Hindi siya nasasamid pag sumususo. Bukas po yun, babalikan po yun. So, ako po yung nag-aalis. Hindi, hindi, hindi siya nasasamid. Sumususo. So, po po, hindi po niya nalulugan yung mga batas. Ginagawa lang. Eh, hindi pa siya pwede dahil maliit pa na siya. Pero pumupula na siya. Pwede na ama. Ay dumi siya. Oo, normal naman ang paa niya. Pinakote niya. Mhm. Pag di siya naka-oxygen, hindi naman siya nag-ano, di ba? Pag pati oxygen pa siya. Normal naman ang pagkain niya. Ayaw na rin po. Nahirap pa rin siya. Nilalagay ko po yung Ayan, normal na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, dahil dakila ang Diyos, tapat po ang Diyos. Alam niyo po, kung magkukwento lang kami, talagang napakaraming ikukwento. Kaya lang ayaw ko naman po magmagaling sa inyo. Bahala na po kayo makatuklas sa galing ng Diyos. Sa kagalingan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit sabi nga Panginoon, wala po akong pera para ipagamot namin ang inda ko na napakaraming gagastusin. Ayan po, katabi ninyo. Pag tiningnan kayo noon, wala siyang alam kahit ano. Tatanungin. Sabi, sino ako? Sino ka nga ba? Pero pag siya po, kutsing ang nagtanong, sino ako? Di siya po. Buhay ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Hindi pala niya ako nalimutan. Pero yung mga kapatid na iba, limot na. Sino ka ako? Sabi ng mga po. Ewan ko sino ka ba Aray kasakit ng buntok ko. Kasakit yung buntok ko. Sabi ko, Ama, alam ko ikaw ang bumubuhay. Hinihingi ko pa siya sa'yo. Pahiram mo pa siya. Nananalig po ako. Gagaling siya. Ayan po. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa kapangyarihan ng Ama, may kasabay po siya Yung kapatid ng alagad. Alas siya Nangusap ang Espiritu. Tandaan mo yung kapatid mo ganito, magagastos na doon pa siya sa ano, pero ilalabas hindi pa siya magaling. Subalit yung inanay ni Constancia, yung pong anak ko noon ay nasa barko. Sabi niya, nasaan ba Sinda, ba't di niyo pinapakausap sa akin? Ay, tulog Ama, nakakahala na ako sa inyo. Tinalang mag-chat-chat ako tulog Sinda. Bakit po ba tulog? niya. Wala, nandun sa tita mo. Ganun po ang mga dahilan. Nandun, kung wala doon, tulog. Lagi siya tulog. Ma, kausapin ko Sinda. Gusto kong kausapin. Ano po sasabihin mo? O sige kausapin mo. Pag kinausap ka kinausap. Halika, upo ka sa computer. Sabi na. Bakit di po sumasagot siya? Sabi niya, umiyak yung anak ko. Ama, ano ba ayun? Alam ko yung ganun, di na gumagaling kasi po yung Alzheimer. Bakit? Ano sinabi yan? Diyos ka pa. Sabi ko, Diyos ba yung tao? Manalig ka. Sasalita. Tapos sabi niya, uwi ako. Ba't ka uwi? May magagawa ka ba? Basta uwi ako. Sabi niya, sige, kung gusto mong umuwi,
Ma, hindi pala ako pwedeng umuwi kasi yung payagan. Sige ka, umuwi ka na December. Paano po? Magkakaroon ng dahilan. Makakauwi ka. Umuwi po siya December. Inabutan siya. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Dakila ang Ama. Mga minamahal, ayoko umiyak sa inyo Pag may pinagdadaanan ka sa buhay, masasabi mong, Diyos ko, ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang dapat gawin?